Isang taos-pusong pagbati sa inyong lahat, mga kapuso. Ako po si Donna at maligayang pagbabalik dito sa Tadhana TV kung saan ang bawat kwento ay may dalang aral at pag-asa. Paano kung ang taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buong mundo? Ang siya ring wawasak nito. Ngayong araw, sasamahan natin ang isang babaeng sinubok ng pinakamatinding pagtataksil at aalamin kung paano binubuo muli ang pusong dinurog sa pinong-pinong piraso. Wala na ang bata, Isla. Ang mga salitang iyon, parang malalamig, na patalim na tumusok sa kanyang pandinig, galing sa bibig ng lalaking pinangakuan niya ng habambuhay, ang kanyang asawa, ang kanyang si Aris. At kasalanan mo ang lahat. Hindi siya makagalaw, hindi makahinga. Ang tanging naririnig niya ay isang matinis na ugong sa kanyang tenga. Ang puti ng kisame, ang amoy ng antiseptic, ang lamig ng kumot na nakabalot sa kanyang mga binti. Lahat ng iyon ay unti-unting nawawala. Nilalamon ng mga salita ni Aris. Kasalanan ko? Paano? Bakit? Ang huli niyang natatandaan ay ang masaya nilang pag-uusap tungkol sa pangalan ng kanilang magiging anak. Ang pagmamaneho niya pauwi mula sa palengke. Ang biglaang pagkawala ng preno, ang matinding pag-alog, at kadiliman, ilang taon niyang ipinagdasal ang batang iyon. Isinuko niya ang maliit niyang flower shop para suportahan ang pangarap ni Aris na palaguin ang negosyo ng pamilya nito. Ibinigay niya ang lahat. At ngayon, ito ang ibabalik sa kanya? Isang parusa na walang kasamang paliwanag? Nakita niyang tumalikod si Aris. Walang luha. Walang kalungkutan sa mga mata nito. Tanging inis at pagkalamig. Para siyang isang problema na kailangan nitong ayusin. Nang bumukas ang pinto, pumasok ang isang nurse na may dalang tray ng gamot. Ngumiti ito ng pilit. "Good morning, ma'am. Oras na po para sa gamot niyo." Inilapag ng nurse ang tray sa lamesita sa tabi niya. May kinuha itong isang bagay mula sa bulsa. Isang mamahaling panyong sutla, kulay burgundy. "Ay, ma'am, naiwan po ito ng babaeng kasama ni Sir Aris kagabi. Baka po importante." Napatingin si Isla sa panyo. Pamilyar ang disenyo, ang logo sa gilid, pero hindi ito sa kanya. Inabot niya ito, nanginginig ang mga kamay. Nang idikit niya ito sa kanyang ilong, naamoy niya ang isang matamis na pabango. Isang pabango na madalas niyang maamoy sa damit ni Aris sa tuwing umuuwi ito ng gabi. Isang pabango na palagi nitong sinasabi na galing lang sa mga kliyente sa opisina. Kasalanan mo ang lahat. Ang mga salita ay bumalik. Pero ngayon, mayroon ng ibang kahulugan. Mas masakit, mas malinaw. Ang ugong sa kanyang tenga ay napalitan ng tunog ng isang bagay na nababasag. Ang kanyang puso, ang kanyang tiwala, ang kanyang buong mundo. Hindi pa natutuyo ang luha para sa anak niyang nawala. Pero may mga bagong luhang nagsisimulang mamuo. Luha ng pagkakanulo. Muling bumukas ang pinto. Hindi na ang nurse, hindi si Aris. Nakatayo doon ang biyanan niya, si Doña Esmeralda. Diretso ang tindig na parang isang reyna. Malamig ang mga mata, walang bakas ng anumang awa habang nakatingin sa kanya. May hawak itong isang brown envelope. Dahan-dahan itong lumapit sa kanyang kama. "Kumusta ang pakiramdam mo, Isla?" tanong nito. Pero ang boses ay walang kabuhay-buhay. Hindi siya sumagot. Wala siyang lakas. Inilapag ni Doña Esmeralda ang envelope sa ibabaw ng kanyang kumot. "Para sa kapakanan mo ito," sabi ng matanda, habang inilalabas ang isang dokumento at isang ballpen. "Kailangan mong pumirma dito." Parang may sariling isip ang mga mata ni Ayla. Lumabo ang mukha ng kanyang biyenan. Ang tanging malinaw ay ang mga letrang nakalimbag sa itaas ng papel. Petition for guardianship. Hindi niya ito naiintindihan noong una. Binasa niya ulit. At ulit. Ang mga salita ay parang mga langgam na gumagapang sa kanyang utak.
guardianship, pag-aalaga. Ano to, mama? Hirap niyang tanong. Ang lalamunan niya'y parang pinipiga. Hindi ngumiti si Doña Esmeralda. Ang mukha nito ay parang maskarang gawa sa yelo. It's for your own good, Isla. Dahil sa nangyari, you are not in the right state of mind. Hindi mo kayang magdesisyon para sa sarili mo. We just want to help you. Help me? Tulong ba ang tawag dito? Ang pag-agaw sa karapatan niyang mag-isip? Ang pagtrato sa kanya na parang isang baliw? Sa si Aris, alam niya ba ito? Of course. Mabilis na sagot ng matanda. This was his idea. He is very worried about you. Worried. Ang salitang yon ay parang isang sampal. Nag-aalala siya. Ang lalaking nagsabi na kasalanan niya ang pagkamatay ng sarili nilang anak. Ang lalaking may dalang ibang babae habang siya ay nag-aagaw buhay. Biglang nag-init ang dugo ni Isla. Isang apoy na hindi niya alam na mayroon pa pala siya. Hindi, mariin niyang sabi. Hinila niya ang kanyang kamay palayo sa ballpen. Hindi ako pipirma. Sa unang pagkakataon, nakita niyang nagbago ang ekspresyon ni Doña Esmeralda. Isang kislap ng inis ang dumaan sa mga mata nito. Don't be difficult, Isla, sabi nito. Mas may diin na ngayon ang boses. With or without your signature, the court will see that you are unstable. This will just make things easier for everyone. Parang kulog ang mga salitang yon. Isang banta. Isang patunay na lahat ay nakaplano na. Kinabukasan, pinayagan na siyang umuwi. Pero ang pag-uwi ay hindi paglaya. Ito ay pagpasok sa isang mas malaking kulungan. Ang bahay na dati niyang itinuring na paraiso ay naging isang hawlang ginto. Kinuha ni Aris ang kanyang cellphone. Ang dahilan? Para makapagpahinga ka. No stress from the outside world. Ang mga katulong na dati palangiti sa kanya, ngayon ay iniiwasan ng kanyang tingin. Gumagalaw sila na parang mga anino. Binabantayan ang bawat kilos niya. Sinubukan niyang lumabas ng bahay kinahapunan. Para lang sanang damhin ang hangin. Pero hinarang siya ng security guard sa gate. Sorry po, ma'am. Utos po ni Sir Aris. Bawal daw po kayong lumabas. Utos. Bawal. Ang mga salitang iyon ang naging bagong hangin sa kanyang baga. Ang bagong pagkain sa kanyang sikmura. Ang bagong tunog sa kanyang tainga. Sa loob ng isang linggo, tanging ang 4 na sulok ng kanilang silid ang kanyang naging mundo. Dumadalaw si Aris, pero para lang mag-iwan ng pagkain. Hindi ito tumitingin sa kanyang mga mata. Umiiwas. Isang gabi, hindi siya makatulog. Ang katahimikan ng bahay ay mas nakakabingi pa kaysa sa ingay. Dahan-dahan siyang bumangon at naglakad palabas ng kwarto. Narinig niya ang boses ni Doña Esmeralda mula sa library sa ibaba. May kausap ito sa telepono. Yes, Judge. Everything is proceeding as planned. Opo, we just need to expedite the process. The company assets are tied to her name, you see. Kailangan ma-secure agad ang guardianship bago pa siya makaisip ng kung ano-ano. Napatakip si Isla sa kanyang bibig para pigilan ang isang hikbi. Hindi ito tungkol sa pag-aalala. Hindi ito tungkol sa kanyang kapakanan. Ito ay tungkol sa pera, sa kontrol. Sa sandaling iyon, alam na niya. Hindi siya pwedeng manatili dito. Ang bawat segundo na ilalagi niya sa bahay na ito ay isang segundong papalapit sa kanyang tuluyang pagkasira. Kinagabihan, nagpanggap siyang tulog. Hinintay niyang umalis si Aris papunta sa isang business meeting. Hinintay niyang manahimik ang buong kabahayan. Sa dilim, dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto. Nagtungo siya sa hardin sa likod bahay, ang kanyang Sampaguita Garden, ang dati paraiso niya. Ngayon, ang mga halaman ay nagsisimula ng malanta. Ang mga bulaklak ay kulay kape na sa mga gilid, parang salamin ng kanyang sariling kaluluwa. May isang maliit na gate sa likod ng hardin, isang service gate na bihirang gamitin. Nagdasal siya na sana ay hindi ito nakakandado. Marahan niyang itinulak. Isang maliit na langit-ngit. At bumukas ito. Hindi siya nagdala ng kahit ano, maliban sa pitaka na naitago niya sa ilalim ng kama.
At sa damit na suot niya, walang alahas, walang telepono, walang plano. Tanging isang desperadong pagnanais na makalaya. Tumakbo siya. Tumakbo siya papalayo sa bahay na puno ng kasinungalingan. Tumakbo siya sa ilalim ng madilim na langit. Ang mga paa niya'y halos hindi sumasayad sa lupa. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang alam niya lang, kailangan niyang tumakbo bago pa siya tuluyang maging isang anino sa sarili niyang buhay. Ang hangin ng gabi ay malamig sa kanyang balat, isang malupit na paalala na wala siyang dalang kahit anong pananggalang. Patuloy lang siya sa pagtakbo. Ang bawat paghinga ay parang humahapdi sa kanyang dibdib. Ang mga pamilyar na kalye ng kanilang subdivision ay parang naging isang dayuhang lugar, puno ng mga aninong tila humahabol sa kanya. Wala siyang patutunguhan. Ang mga kaibigan niya, kilala rin sila ni Aris. Ang pamilya niya, nasa probinsya at ayaw na niya silang idamay pa. Nag-iisa siya. Isang bus ang huminto sa di kalayuan. Sa desperasyon, sumakay siya nang hindi man lang tinitingnan kung saan ito papunta. Nagbayad siya, umupo sa dulo, at niyakap ang sarili. Ang bawat pasahero ay parang isang anino na humuhusga sa kanya. Nang makita niya ang pamilyar na arko ng pangalan ng barangay kung saan siya lumaki, parang may kung anong humila sa kanya para bumaba. Barangay San Roque. Ang lugar na tinalikuran niya para sa isang magarbong buhay sa tabi ni Aris. Naglakad siya ng walang direksyon sa mga eskinita na dati kabisado niya. Ang mga bahay ay mas maliliit. Ang mga ilaw ay mas madilim. Pero may isang init na hindi niya naramdaman sa loob ng mansyon ni Aris. Pagod, gutom, at panlalamig. Unti-unti, bumibigay na ang kanyang katawan. Nagsimulang manlabo ang kanyang paningin. Ang huli niyang nakita ay ang maliwanag na ilaw mula sa isang maliit na karinderya sa kanto, ang amoy ng mainit na sabaw, at ang signboard na may nakasulat na Nena's Eatery. Pagkatapos, kadiliman. Nagising si Ayla sa isang malambot na papag. May kumot na nakabalot sa kanya. Amoy luya at bawang ang hangin. May isang basang bimpo sa kanyang noo. Dahan-dahan siyang bumangon. Nasa isang maliit siyang kwarto sa likod ng isang kusina. Isang babaeng nasa mga edad 50, may mainit na ngiti at mga mata na puno ng pag-aalala. Ang pumasok na may dalang isang mangkok. "Gising ka na pala, Hija," sabi nito sa isang mahinahong boses. "Ako si Aling Nena. Nahimatay ka sa tapat ng karinderya ko. Huwag kang mag-alala, ligtas ka dito." "Aaling Nena?" Bulong ni Isla. Pamilyar ang mukha. Kayo po yung kaibigan ni Nanay." Ngumiti ng malapad si Aling Nena. "Oo, Hija. At ikaw si Isla, ang bunso ni Elena. Hindi kita nakilala agad. Ang laki na ng pinagbago mo. Pero ang mga matang yan, mga mata pa rin yan ng batang mahilig umakyat sa puno ng bayabas." Ang pagkilalang yon, ang simpleng pag-alala sa kung sino siya dati, ay parang isang mainit na yakap sa kanyang nanlalamig na kaluluwa. Bumuhos ang mga luha ni Isla. Mga luhang hindi niya nailabas sa ospital, sa mansyon, sa bus. Mga luha ng sakit, ng takot, ng pag-iisa. Hindi nagsalita si Aling Nena. Hinayaan lang siya nitong umiyak. Hinaplos ang kanyang likod hanggang sa humupa ang kanyang mga hikbi. Nang mahimasmasan si Isla, ikinuwento niya ang lahat. Ang aksidente, ang pagkawala ng kanyang anak, ang panyo, ang guardianship, ang pagtakas. Si Aling Nena ay nakinig nang walang paghusga. Ang tanging maririnig ay ang paminsan-minsang pagtango at ang malalim niyang pagbuntong hininga. Pagkatapos ng kanyang kwento, tumayo si Aling Nena at bumalik na may dalang isang mangkok ng mainit na arroz caldo. "Kumain ka muna," sabi nito sa kanya. Inaabot ang mangkok. Ang mga problema, mas madaling harapin kapag puno ang tiyan. Habang kumakain si Isla,
Ang bawat subo ng mainit na lugaw ay parang gamot na unti-unting nagpapainit sa kanyang nanlamig na pagkatao. Ilang araw siyang nanatili sa maliit na kwarto ni Aling Nena. Tinulungan niya itong maghugas ng pinggan, magbalat ng gulay, sa gitna ng ingay ng mga sandok at kawali. At sa mga kwentuhan ng mga customer, unti-unting bumabalik ang lakas sa kanyang katawan. Isang hapon, habang naglilinis siya ng mesa, naririnig niya ang usapan ng dalawang customer, mga trooper ng tricycle. Kilala mo ba si Cardo, yung mekaniko sa talyer nila Sandoval? Oo naman. Ay, ang swerte. Nakaalis na daw ng bansa, biglang yaman. Sabi may bonus daw na malaki gagi galing sa amo bago umalis. Napahinto si Isla, mekaniko. Sandoval, biglang yaman. Ang mga salita ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Nang gabing iyon, kinuwento niya ito kay Aling Nena. Kumunot ang noo ng matanda. Hindi ka pwedeng magtago na lang habang buhay. Hija, seryosong sabi ni Aling Nena. Kailangan mong lumaban, pero hindi mo to kayang mag-isa. May kinuha si Aling Nena mula sa isang lumang kahon. Isang business card. Medyo luma na, pero malinaw pa ang pagkakasulat. May kilala akong abogado. Sabi nito, iniabot ang card kay Isla, pamangkin ng kumari ko. Matapang pero may puso. Baka siya na ang kailangan mo. Kinuha ni Isla ang card. Nanginginig ang kamay niya habang binabasa ang pangalan. Gabriel Reyes, attorney at law. Isang pangalan, isang pag-asa. Araw-araw, tinititigan ni Isla ang business card. Ang pangalang Gabriel Reyes ay parang isang pintuan na natatakot siyang buksan. Paano kung hindi siya paniwalaan? Paano kung itaboy lang din siya? Ang tiwala niya sa tao ay kasing rupok na ng tuyong dahon. Ang takot, hindi nawawala yan, sabi sa kanya ni Aling Nena, isang umaga, na para bang nababasa nito ang kanyang isip. Pero hindi ka dapat hinahayaan niya na manatili sa isang lugar. Subukan mo, Isla. Ano ba ang pinakamasamang pwedeng mangyari? Ang sabihin niyang hindi. E di babalik ka dito at iisip tayo ng ibang paraan. Ang mga salitang yon ang nagbigay lakas sa kanya. Kinabukasan, suot ang hiniram na blusa kay Aling Nena at ang tanging maayos niyang pantalon. Tinungo niya ang address na nasa card. Hindi ito isang malaking law firm sa Makati, gaya ng opisina ng mga abogado ni Aris. Isa lang itong maliit na pinto sa ikalawang palapag ng isang luma at medyo may kalumaang gusali. Ang pangalan sa pinto ay simpleng nakasulat, Reyes Law Office. Kumatok siya ng 3 beses bago bumukas ang pinto. Ang lalaking nagbukas ay mukhang mas bata kaysa sa inaasahan niya. Matangkad, seryoso ang muka, at may mga matang tila sinusuri ang bawat detalye sa'yo. Nakasuot ito ng puting polo na medyo lukot at nakataas ang manggas hanggang siko. Yes? Tanong nito, ang boses ay diretso at walang paligoy-ligoy. Hinahanap ko po si Attorney Gabriel Reyes. Nauutal na sabi ni Isla. Ako nga, sagot nito. Hindi man lang nagbago ang ekspresyon. Anong kailangan mo? Ang opisina sa loob ay masikip. Puno ng mga naglalakihang libro at mga tambak ng folder na tila sasabog na anumang oras. Ang amoy, hebo, ay pinaghalong lumang papel at matapang na kape. Naupo si Isla sa tapat ng lamesa nito. Nagsimula siyang magkwento. Noong una ay nanginginig pa ang kanyang boses, pero habang inaalala niya ang lahat ng sakit, lahat ng kasinungalingan, ang boses niya ay unti-unting tumatatag. Si Gabriel ay nakinig lang. Hindi ito sumasabad. Ang mga mata nito ay nakatutok sa kanya. Ang mga daliri ay magkasalikop sa ibabaw ng lamesa. Walang emosyon. Parang isang doktor na sinusuri ang isang pasyente. Nang matapos siyang magsalita, katahimikan ang namayani. So ano ang gusto mong mangyari?
Basag ni Gabriel sa katahimikan. Gusto ko pong labanan ng guardianship case, sagot ni Ayla. At gusto kong malaman ang totoo sa aksidente. Tumango si Gabriel, kumuha ng isang legal pad at nagsimulang magsulat. Mabigat ang kalaban mo, Mrs. Sandoval. Mayaman, makapangyarihan, may koneksyon sa korte. Ang kasong ito, aabutin ng taon, magastos, at walang kasiguraduhan na mananalo ka. Ang bawat salita ay parang isang bloke ng yelo na bumabagsak sa kanyang pag-asa. Wala akong pera, attorney. Pag-amin ni Isla at napayuko. Pero kaya kong magtrabaho. Magbabayad po ako. Kahit paunti-unti. Tumingin sa kanya si Gabriel at sa pagkakataong yon parang may nakita siyang kakaiba sa mga mata nito. Hindi awa, kundi isang matinding pagsusuri. Hindi pera ang problema dito, misis, sabi nito. Ang tanong, hanggang saan ang kaya mong itaya? Dahil kapag sinimulan natin to, dudumihan nila ang pangalan mo. Hahalukayin nila ang buong pagkatao mo. Sisirain ka nila sa mata ng lahat. Handa ka ba doon? Ang mga tanong na yon, mas masakit pa kaysa sa pagtanggi. Inangat ni Isla ang kanyang ulo. Tinitigan niya ang abogado ng diretso sa mata. Ang alaala ng kanyang anak, ang sakit ng pagkakanulo, ang apoy sa kanyang dibdib. Lahat ng yon ay nagbigay sa kanya ng isang tapang na hindi niya akalain na mayroon siya. Wala na silang pwedeng sirain pa sa akin, attorney. Sabi niya, buo ang boses. Kinuha na nila ang lahat. Hindi pera ang habol ko, hustisya. Hustisya para sa anak ko. Natahimik si Gabriel. Ilang segundo itong nakatitig sa kanya. Pagkatapos, dahan-dahan itong tumango. Okay, sabi nito. I need all the documents you can get. Bank statements, marriage contract, medical records from the hospital. Lahat. Paano po? Nasa bahay po lahat yon. Gagawan natin ng paraan, sagot ni Gabriel. Tumingin ito sa hawak niyang kopya ng guardianship petition. Ang mga mata nito ay napako sa pangalan ng kanyang asawa. Aris Sandoval. Biglang nag-iba ang anyo ng mukha ni Gabriel. Isang saglit lang, pero nakita ito ni Isla. Isang pag-igting ng panga. Isang pagkuyom ng kamao sa ilalim ng lamesa. Isang galit na pilit tinatago. Sige, Mrs. Sandoval, sabi ni Gabriel. Mabilis na ibinalik ang profesional niyang anyo. Tatanggapin ko ang kaso mo. May kinuha itong folder mula sa isang cabinet sa likod niya. Pero may isang kondisyon. Ano po yon? Itinulak ni Gabriel ang folder palapit sa kanya. Bago tayo magsimula sa kaso mo, gusto kong malaman ang lahat. Lahat ng detalye tungkol sa negosyo ni Aris. Lahat ng nalalaman mo tungkol sa pamilya niya. Lahat. Kahit ang pinakamaliit na detalye. Tumingin siya sa abogado. Hindi na ito ang malamig at walang pakialam na taong sumalubong sa kanya kanina. Ang mga mata nito ngayon ay may apoy. Isang apoy na tila matagal nang naghihintay na magliyab. Gusto kong malaman ang lahat, pag-uulit nito. Lahat ng baho ng pamilya nila. Ang unang hakbang ay parang isang maliit na lindol. Sa tulong ni Gabriel, nakapag-file sila ng isang mosyon sa korte para tutulan ng petisyon para sa guardianship. Isang legal na sigaw sa gitna ng katahimikan. Isang deklarasyon na si Isla Sandoval ay hindi isang baliw na kailangang ikulong, na siya ay isang babaeng handang lumaban. Hindi nagtagal, dumating ang tugon. At ito ay mas malakas, mas mapanira, kaysa sa inaasahan nila. Isang hapon, habang nagpupunas ng mesa si Isla sa karinderya ni Aling Nena, dalawang lalaking nakapormal na damit ang pumasok. Hindi sila umorder. Sa halip, nilapitan nila ang bawat customer. Ipinapakita ang isang litrato ni Isla sa kanilang telepono. Nakita niyo po ba ang babaeng ito? Tanong ng isa. Ang boses ay sapat na para marinig ng lahat. Kawawa naman. Medyo may problema po sa isip. Tumakas sa asawa niya.
Baka po may alam kayo kung nasaan siya para matulungan namin siyang magpagamot. Ang mga customer na ilang araw nang nakakasama ni Isla ay napatingin sa kanya. Ang mga mata nila ay puno ng pagtataka, ng pagdududa. Ang init ng kanilang pakikitungo ay biglang napalitan ng isang malamig na distansya. Hindi po totoo yan, sigaw ni Aling Nena mula sa kusina. Lumabas na may hawak pang sandok. Umalis kayo dito, mga sinungaling. Pero huli na. Ang lason ay naikalat na. Kinagabihan, mas lumala ang sitwasyon. Isang van ang huminto sa tapat ng karinderya. Bumaba ang ilang mga tauhan ni Aris. Hindi sila nanggulo sa paraang bayolente. Mas masahol pa, naglabas sila ng mga supot ng bigas at delata at nagsimulang mamigay sa mga kapitbahay. Mula po ito kay Mr. Aris Sandoval, sabi ng isang babaeng nakauniporme, ngumingiti ng matamis. Lubos po siyang nag-aalala sa kanyang asawa. May matinding pinagdadaanan po ngayon si Mrs. Kung may impormasyon po kayo sa kanya, pakisabi lang po sa amin. May malaki pong pabuya. Ang barangay na naging kanlungan ni Isla ay biglang naging isang korte. Siya ang nasasakdal. Ang bawat bulong ng mga kapitbahay ay parang hatol. Kawawa naman pala si Sir Aris. Akala ko pa naman mabait yang si Isla. Sabi na nga ba, may kakaiba sa kanya laging tulala. Nang gabing iyon, nakaupo si Isla sa maliit na kwarto ni Aling Nena. Ang mga tuhod ay yakap-yakap. Ang hiya, ang kahihiyan, ay parang isang makapal na kumot na bumabalot sa kanya. Halos hindi na siya makahinga. Ang mga taong akala niya ay kakampi niya, ngayon ay pinagdududahan na siya. Pumasok si Aling Nena. Umupo sa tabi niya. Hindi ito nagsalita. Inabutan lang siya ng isang basong tubig. Kasalanan ko po to. Nay Nena, umiiyak na, sabi ni Ihla. Dapat hindi na lang ako lumaban. Dinadamay ko pa kayo. Saway ni Aling Nena, hinahaplos ang kanyang buhok. Hindi kasalanan ang ipaglaban ng tama. Ang mahirap lang, ang kalaban mo, pera ang ginagamit na sandata. Pero tandaan mo, Isla, ang pera, nauubos. Ang tsismis, kumukupas. Pero ang katotohanan, laging lumalabas yan sa huli. Habang magkayakap sila, may tumawag sa lumang telepono ng karinderya. Si Gabriel. Isla, are you okay? Tanong nito. May bakas ng pag-aalala sa boses. Nakarating na sa akin ang ginagawa ni Aris. Attorney, paano na to? This is just the beginning. Sagot ni Gabriel, ang boses ay matatag. Inaasahan ko na to. Don't worry, I have a plan. Pero kailangan ko ng tulong mo. Kailangan mong alalahanin ang lahat. Lahat ng detalye bago ang aksidente. Anong pinag-usapan nyo? May kakaiba ba sa sasakyan? Anything. Napapikit si Ihla. Pilit niyang binalikan ang araw na yon. Ang pag-aaway nila ni Aris, nag-aaway sila dahil sa pera. Gusto ni Aris na mag-invest sa isang malaking proyekto, pero kailangan nito ng pirma ni Ihla para maglabas ng pondo mula sa kanilang joint account. Isang account na may lamang pera mula sa pamilya ni Isla. Nag-aalangan si Isla. Dahil doon, nagalit si Aris. Nang paalis na siya papuntang palengke, sinabi niya na gagamitin niya ang lumang kotse. Wag yan, Aris. Di ba sabi mo may problema ang preno niyan? Pag-aalala niya. Sumimangot si Aris. Okay na yan. Nagtitipid tayo, di ba? O gusto mong mag-commute ka na lang? At ang huli niyang sinabi, bago siya pumasok sa sasakyan, ano yon, Isla? May naalala ka? Tanong ni Gabriel sa kabilang linya. Napatakip si Isla sa kanyang bibig. Ang kanyang puso ay kumakarera. Naalala niya ang mga huling salita ni Aris. Sinabi sa isang tonong may halong pagkainis at paghamon. Basta, gamitin mo na lang yan. Kinuwento niya ito kay Gabriel na tahimik ang abogado sa kabilang linya. Ilang sandali. Isla, seryosong sabi ni Gabriel, this is important.
This could be everything. Bago pa man makasagot si Isla, may iniabot sa kanya si Aling Nena. Isang sobre. Galing sa isang courier. Nang buksan niya ito, nanginginig ang kanyang mga kamay. Galing ito sa korte, isang summons, ang unang hearing para sa guardianship case. Nakatakda sa loob lamang ng 3 linggo. Ang papel ay parang naging isang mabigat na bato sa kanyang kamay. Ang unang hakbang ay nagawa na nila. Pero ang laban, ngayon pa lang talaga magsisimula. Ang mga sumunod na araw ay isang pagsubok sa kanyang katatagan. Ang bawat paglabas niya sa karinderya ay sinalubong ng mga tinging mapanuri at mga bulong na parang bubuyog sa kanyang tainga. Para siyang isang isda sa loob ng akwaryo, bawat galaw ay pinagmamasdan. Hindi ka pwedeng magkulong dyan habang buhay, sabi ni Aling Nena isang umaga. Kapag nagtago ka, parang inamin mo na totoo ang sinasabi nila. Harapin mo sila, Isla, hindi sa bibig, sa gawa. Kaya't sa halip na magtago, ginawa ni Isla ang tanging alam niyang gawin. Nagtrabaho siya. Tumulong siya sa pagluluto kay Aling Nena. Naghugas ng mga pinggan, nagmop ng sahig, nagsilbi sa mga customer. Hindi siya nagsalita tungkol sa kanyang kaso. Hindi siya nagreklamo. Ngumingiti siya kapag may bumabati at yumuyuko kapag may umiirap. Ang kanyang katahimikan at kasipagan ay naging isang kakaibang sandata. Unti-unti, ang mga bulong ay nagsimulang magbago. Grabe ang sipag pala niya, ano? Hindi naman mukhang baliw. Mukha siyang malungkot. Naaawa ako sa kanya. Iniwan na nga ng asawa. Sinisiraan pa. Ang karinderya ni Aling Nena bilang puso ng barangay ay isang lugar kung saan lahat ng klase ng kwento ay nagtatagpo. Nakinig si Isla. Nakinig siya sa mga hinaing ng isang nanay tungkol sa presyo ng bilihin. Nakinig siya sa mga kwentong katatawanan ng mga chuper. Nakinig siya sa mga pangarap ng mga estudyanteng kumakain doon tuwing tanghali. Sa pakikinig, naramdaman niyang muli siyang nagiging bahagi ng isang komunidad. Isang bagay na kinuha sa kanya ng marangyang buhay. Isang hapon, isang matandang babae, si Aling Fe, ang isa sa mga unang naniwala sa tsismis, ang lumapit sa kanya habang nagpupunas siya ng mesa. Hija, sabi nito, medyo nahihiya. Pasensya ka na. Ang dila kasi ng tao, minsan mas matalas pa sa kutsilyo. Tumangulang si Isla at ngumiti ng tipid. Iyon lang, walang sumbatan. At ang simpleng pagtanggap na yon ay mas naging makapangyarihan kaysa sa anumang argumento. Sa gitna ng unti-unting pagbabago ng paningin ng mga tao, hindi niya kinalimutan ang pinakamahalagang bulong na kanyang narinig. Ang tungkol kay Mang Cardo, ang mekaniko. Paulit-ulit niyang tinanong si Aling Nena at ang mga suki nito. Si Cardo? Oo, naging suki ko yan. Kwento ng isang chuper. Mabait na tao, pero laging gipit. Kaya nagulat kaming lahat nang bigla na lang nakabili ng lupa sa probinsya ng asawa niya. Sabi, nanalo daw sa loto. Loto? O bonus galing sa amo? Gabi-gabi, inililista ni Isla sa isang maliit na kwaderno ang bawat detalye na kanyang naririnig. Ang pangalan ng probinsya, ang posibleng pangalan ng mga kamag-anak, mga maliliit na piraso ng isang malaking palaisipan. Ibinibigay niya ang lahat ng impormasyon na ito kay Gabriel sa tuwing tumatawag ito. Magaling yan, Isla, sabi ni Gabriel sa telepono. This is good old-fashioned detective work. Keep listening. People's careless whispers often hold the loudest truths. Isang tanghali, habang abala ang lahat, isang batang babae, marahil mga 7 taong gulang, ang aksidenteng natabig ang kanyang baso ng soft drink. Natapon ito sa sahig. Nagsimulang umiyak ang bata. Takot na mapagalitan. Binitawan ni Isla ang kanyang ginagawa. Lumuhod siya sa tabi ng bata. Hindi para punasan ang sahig,
kundi para punasan ang luha ng bata. Hala, okay lang yan, mahinahon niyang sabi. Aksidente lang, walang may kasalanan. Ang dumi, nalilinis yan. Ang nanay ng bata na nakaupo sa kabilang mesa ay napatingin sa kanya. Ang mga mata nito ay napuno ng paghanga at awa. Nang paalis na ang mag-ina, lumapit ito sa kanya. Salamat sa iyo ha, sabi ng nanay. Pagkatapos ay bumulong ito. Magiging mabuting ina ka sana. Ang mga salitang yon ay tumago sa puso ni Isla. Isang sakit, isang panghihinayang. Pero kasabay nito, isang kakaibang pag-asa. Nang gabing iyon, tinawagan niya si Gabriel. Attorney, sabi niya, ang boses ay mas matatag na ngayon. Nakuha ko na po ang buong pangalan ng asawa ni Mang Cardo at ang pangalan ng barangay kung saan sila lumipat. Narinig niya ang mabilis na pagtipa sa keyboard mula sa kabilang linya. Good job, Isla. This is a breakthrough. Pero pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, naging seryoso ang boses ni Gabriel. May sasabihin akong hindi mo magugustuhan. Ano po yon? Nalaman ko na kung sino ang judge na na-assign sa guardianship case niyo. Huminga ng malalim si Gabriel. Si Judge Reyes. De Villa. Ninong siya sa kasal ng kapatid ni Aris. Matalik silang magkaibigan. Parang isang baldeng malamig na tubig ang ibinuhos kay Isla. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Ang lahat ng maliliit na tagumpay. Parang biglang nawalan ng saysay. Ang laban ay nakaareglo na bago pa man ito magsimula. Ang balita tungkol sa hukom ay parang isang pader na biglang humarang sa kanyang dinaraanan. Sa loob ng ilang araw, si Ayla ay parang bumalik sa dati. Tahimik, malungkot. Ang ngiti na unti-unti nang bumabalik sa kanyang mga labi ay muling naglaho. Bakit pa tayo lalaban, attorney? Tanong niya kay Gabriel sa telepono. Ang boses ay puno ng pagkatalo. Luto na ang desisyon bago pa man tayo magsalita sa korte. Hindi pa tapos ang laban, Isla. Mariing sagot ni Gabriel. Mas mahirap lang. Pero hindi ibig sabihin, imposible na. Trust me. Pero mahirap magtiwala kung ang sarili mong pag-asa ay gumuguho na. Isang hapon, hindi na niya nakayanan ang sikip ng karinderya. Ang 4 na sulok nito ay parang biglang naging selda. Kailangan niya ng hangin. Nang hindi nagpapaalam kay Aling Nena, lumabas siya. Ang kanyang mga paa ang nagdala sa kanya. Naglakad siya ng naglakad hanggang sa natagpuan niya ang sarili sa isang pamilyar na lugar. Ang gate sa likod ng dati niyang hardin. Ang gate kung saan siya tumakas. Marahan niya itong itinulak at pumasok. Ang kanyang Sampaguita Garden, ang dati luntian at puno ng buhay, ngayon ay isang malungkot na tanawin. Ang mga damo ay matataas na. Ang lupa ay tuyot at bitak-bitak. Ang mga sanga ng kanyang mga paboritong halaman ay halos wala ng dahon. Isang hardin na namatayan ng pag-asa. Katulad niya. Umupo siya sa gitna ng mga nalantang halaman. Hindi siya umiyak. Tinitigan niya lang ang pagkawasak sa kanyang paligid. Maya-maya, nagsimula siyang bumunot ng damo. Isa-isa. Walang guwantes. Walang gamit. Ang kanyang mga kamay lang. Ang magaspang na ugat ng mga damo, ang matulis na bato sa ilalim ng lupa, ang duming pumapasok sa kanyang mga kuko. Ang sakit na pisikal ay parang isang aliw sa sakit na nararamdaman niya sa loob. Hindi niya namalayan ang pagdaan ng oras. Hindi niya namalayan ang pagdating ng isang tao sa kanyang likuran. Isla? Napalingon siya. Si Gabriel. Nakatayo ito sa may gate. Ang mamahaling sapatos ay nababalutan na ng alikabok. May pag-aalala sa kanyang mga mata. Sinabi sa akin ni Aling Nena na umalis ka, sabi nito. I figured you'd be here. Tumayo si Isla. Pinagpaga ng dumi sa kanyang pantalon. Nahihiya. Pasensya na, attorney. Kailangan ko lang. Hindi mo kailangang magpaliwanag. Putol ni Gabriel. Lumapit ito. Tinitingnan ng hardin. Ganyan din ang hardin ng nanay ko noon. Pagkatapos mamatay ni Papa.
pinabayaan niya. Sabi niya, wala na raw siyang dahilan para magpatubo ng kahit ano. Umupo si Gabriel sa isang lumang bangkong bato. Hinubad nito ang kanyang coat at ibinagsak sa tabi. Pero isang araw, nakita ko siyang nagbubunot ng damo. Katulad mo. Sabi niya, napagod na daw siyang tingnan ng isang bagay na patay. Kahit daw hindi na bumalik ang dati, may karapatan pa rin daw siyang makakita ng maganda. Ang kwento ay simple lang, pero tumagos ito sa puso ni Aisla. Tumingin siya sa kanyang mga kamay na puno ng lupa. Umupo siya sa tabi ni Gabriel, may kaunting distansya sa pagitan nila. Nawalan na po ako ng pag-asa, attorney. Pag-amin niya. Tawagin mo na lang akong Gabriel, sabi nito, nakatingin sa malayo. At saka, hindi totoong nawalan ka na ng pag-asa. Tumingin si Isla sa kanya. Kung nawalan ka na ng pag-asa, pagpapatuloy ni Gabriel, hindi ka magbubunot ng damo. Hahayaan mo na lang silang mamatay lahat. May punto siya. Nanatili sila sa katahimikan ng ilang sandali. Ang tanging maririnig ay ang huni ng mga ibon sa dapit hapon. Sa sandaling iyon, hindi sila abogado at kliyente. Sila ay dalawang taong nakakaintindi sa sakit ng pagkawala. Maganda ang mga sampagita. Basag ni Gabriel sa katahimikan. They smell like hope. Napangiti ng bahagya si Isla, ang unang nangiti sa loob ng maraming araw. Biglang nagring ang telepono ni Gabriel. Kinuha niya ito mula sa kanyang bulsa. May tiningnan siyang mensahe. Kumunot ang kanyang noo. Ano yon? Tanong ni Isla. Hindi sumagot si Gabriel. Sa halip, ipinakita niya kay Isla ang screen ng kanyang telepono. Isang litrato, galing sa isang unknown number. Ang litrato ay kuha mula sa malayo. Si Aris, nakikipagkamay sa isang lalaking mukhang makapangyarihan at delikado. Ang mukha ng lalaki ay pamilyar kay Gabriel, pero hindi niya maalala kung saan niya ito nakita. Bago pa man sila makapag-isip kung ano ang ibig sabihin noon, isang anino ang biglang tumakip sa papalubog na araw. Pareho silang napatingala. Nakatayo sa tarangkahan ng hardin, nakapamaywang, ang muka ay isang maskara ng galit at pagkasuklam, si Aris. So ito pala ang pinagkakaabalahan mo, sabi ni Aris. Ang boses ay malamig at puno ng panunuya. Habang ako, nag-aalala sa'yo, ikaw pala, nakikipaglandian na sa abogado mo. Ang mga salita ni Aris ay parang latigo na humampas sa hangin. Ang panunumbat sa kanyang boses ay hindi para sa isang asawang nag-aalala, kundi para sa isang may-ari na nawalan ng ari-arian. Mabilis na tumayo si Gabriel. Inilagay ang sarili sa pagitan ni Isla at Aris. Ang kaninang mahinahong anyo ay napalitan ng isang bakal na determinasyon na wala kang karapatang kausapin siya ng ganyan, Aris. Mariing sabi ni Gabriel. Nagulat si Aris, hindi dahil sa sinabi ni Gabriel, kundi dahil tinawag siya nito sa kanyang unang pangalan. Magkakilala ba tayo? Tanong ni Aris, may pagtataka sa kanyang mukha. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Gabriel. Hindi mo na siguro ako natatandaan. Maliit pa ako noon. Pero ang pamilya Reyes, sigurado akong hindi mo pa nakakalimutan ang pangalang yan. Biglang namutla si Aris. Ang pagiging arogante sa kanyang mukha ay napalitan ng pagkabigla at pagkatapos, takot. Para siyang nakakita ng multo mula sa nakaraan. Ikaw yung anak ni... Hindi maituloy ni Aris ang sasabihin. Ni Arturo Reyes. Pagtatapos ni Gabriel, ang boses ay mababa at puno ng galit na matagal nang kinikim-kim. Ang taong niloko at sinira ng ama mo. Ang taong namatay dahil sa kahihiyahiyan at pagkalugi na idinulot ng mga Sandoval. Napatakip ng bibig si Isla, bigla niyang naintindihan. Ang galit sa mga mata ni Gabriel noong unang araw. Ang determinasyon nitong ungkatin ang lahat ng baho ng pamilya Sandoval. Hindi lang ito tungkol sa kanya. Wala kaming kasalanan doon. Negosyo lang yon.
Depensa ni Aris, ang boses ay nanginginig na. Negosyo? Tumawa si Gabriel, isang tawang walang saya. Ang tawag doon ay panloloko, Aris, pagnanakaw. At ngayon, inuulit mo lang ang ginawa ng ama mo. Naninira ka ng buhay para lang sa pera at kapangyarihan. Lumapit si Aris, sinusubukang lagpasan si Gabriel para kunin si Ayla. Umuwi ka na, Aisla. Tama na tong kalokohan na to. Pero si Ayla ay hindi na ang babaeng madaling matakot. Hinawakan niya ang braso ni Gabriel, isang maliit na kilos ng suporta ng pagkakaisa. Hindi ako sasama sa'yo, sabi ni Aisla. Ang boses ay hindi nanginginig. Dito ako, at lalaban ako. Ang determinasyon sa mga mata ni Aisla, kasama ng multo ng nakaraan na dala ni Gabriel, ay sapat na para mapaatras si Aris. Tinalikuran niya sila. Pero bago umalis, humarap siyang muli. Ang mga mata ay nagbabaga. Pagsisisihan niyo to, banta niya. Pagsisisihan niyong dalawa. At umalis ito, nagmamadali na parang hinahabol ng sarili niyang mga kasalanan. Nang mawala na si Aris, bumagsak ang tensyon sa hardin. Napasandal si Isla sa pader. Ang puso niya ay malakas na kumakabog. Tumingin siya kay Gabriel na ngayon ay nakatalikod sa kanya. Ang mga balikat ay tila may pasan na bigat. Attorney. Gabriel, totoo ba yon? Dahan-dahang humarap si Gabriel. Ang galit sa kanyang mukha ay napalitan na ng isang malalim na kalungkutan. Oo, pag-amin niya. 15 taon ako noon. Nakita ko kung paano unti-unting nawalan ng lahat si Papa. Ang negosyo, ang mga kaibigan, ang respeto sa sarili. Isang araw, inatake siya sa puso. Sabi ng doktor, dahil daw sa matinding stress at depression. Umupo muli siya sa bangkong bato. Ang muka ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Ilang taon kong sinubaybayan ang pamilya niyo. Nag-aral ako ng abogasya para sa isang araw, mabigyan ko ng hustisya si Papa. Nang dumating ka sa opisina ko at binanggit mo ang pangalan ni Aris Sandoval, alam kong ito na yon. Ito na ang pagkakataon. Umupo si Isla sa tabi niya. Ngayon, siya naman ang nagbibigay ng lakas. Pero, pagpapatuloy ni Gabriel, tinitingnan siya. Ang mga mata nito ay hindi na mata ng isang abogado, kundi mata ng isang taong nasaktan. Habang nakikilala kita, Isla, habang nakikita ko ang tapang mo, ang kabutihan mo sa kabila ng lahat, naintindihan ko. Ang alin? Dati, para sa tatay ko ang laban na to, sabi ni Gabriel, ang boses ay tapat at puno ng bagong realisasyon. Ngayon, para na rin sa'yo, Aisla, at para sa anak mo. Sa unang pagkakataon, nakita ni Isla ang totoong Gabriel. Hindi ang matapang na abogado, hindi ang anak na naghahanap ng paghihiganti, kundi ang isang taong, katulad niya, ay may malalim na sugat na kailangan ng hustisya para maghilom. Kinuha niya ang litratong nasa telepono ni Gabriel. Ang litrato ni Aris, kasama ang lalaking delikado. Sino sa tingin mo ang kasama niya? Tanong ni Aisla. Tinitigan ito ni Gabriel. Ang kanyang isip ay bumalik na sa pagiging isang abogado. Hindi ako sigurado. Pero ang alam ko, ang taong yan ay konektado sa mga ilegal na transaksyon na nagpabagsak sa kumpanya namin noon. At kung kasama siya ngayon ni Aris, ibig sabihin, pagpapatuloy ni Aisla. Hindi lang guardianship ang problema natin. Tumango si Gabriel. Mas malaki at mas delikado. Nang gabing iyon, umalis sila sa hardin, hindi lang bilang abogado at kliyente, kundi bilang dalawang alyado, pinagbuklod ng iisang nakaraan at nakaharap sa isang mapanganib na hinaharap. Bago sila maghiwalay, may iniabot na balita ang isa sa mga tauhan ni Gabriel na kanina pa naghihintay sa di kalayuan. Boss, sabi ng lalaki, nahanap na namin ang eksaktong address ni Mang Cardo. Nasa Batangas siya. Ang biyahe papuntang Batangas kinabukasan ay tahimik.
Ang hangin sa loob ng lumang kotse ni Gabriel ay puno ng tensyon at hindi masabing mga inaasahan. Magtatagumpay ba sila? O isa lang itong biyahe papunta sa isa na namang pader na kailangan nilang banggain? Ang address ay nagturo sa kanila sa isang maliit na barangay sa gilid ng isang bukirin. Ang bahay ni Mang Cardo ay mas malaki at mas maayos kaysa sa dati nitong tirahan sa Maynila. Isang bahay na itinayo ng pera mula sa loto o mula sa pagsisinungaling. Isang lalaking nasa mga edad 40, payat at sunog sa araw, ang nagdidilig ng halaman sa bakuran. Nang makita nito ang papalapit na kotse, bigla itong natigilan. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa pagkakilala at takot. Si Mang Cardo, bumaba si Gabriel at Isla. Mang Cardo, bati ni Gabriel. Sinubukang gawing kalmado ang kanyang boses. Kailangan ka lang sana naming makausap. Mabilis na ibinaba ni Mang Cardo ang hose at lumingon-lingon sa paligid na para bang may nagmamanman. Paano niyo nalaman na nandito ako? Nanginginig niyang tanong. Wala kayong dapat marinig sa akin. Umalis na kayo. Sandali lang po. Pakiusap ni Isla. Lumapit siya ng dahan-dahan na parang lumalapit sa isang sugatang hayop. Tungkol lang po ito sa aksidente. Kailangan ko lang pong malaman ang totoo. Wala akong alam. Mabilis niyang sagot. Pero ang mga mata niya ay hindi makatingin ng diretso kay Isla. Aksidente ang nangyari. Yun na yon. Pero alam niyo po ang tungkol sa preno, hindi ba? Giit ni Isla. Sinabihan niyo si Aris. Naririnig ko po. Ang pagbanggit sa preno ang nagpabagsak sa depensa ni Mang Cardo. Napayo ko ito. Ang mga balikat ay nanghina. Hindi ko pwedeng sabihin. Bulong niya. May pamilya ako, ma'am. Hindi niyo naiintindihan. Naiintindihan ko po. Sabi ni Isla. Ang boses ay puno ng pighati. Dahil ako rin. May pamilya rin sana ako. May anak sana ako ngayon. Pero kinuha siya sa akin dahil sa isang kasinungalingan. Ang bawat salita ni Isla ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa konsensya ng mekaniko. Nakita ni Gabriel ang pag-aalangan sa mukha nito. Ito na ang pagkakataon. Hindi ka namin ididiin, Mang Cardo, sabi ni Gabriel. Kailangan lang namin ang testimonya mo. Poprotektahan ka namin. Proteksyon? Isang nanginginig na boses ang sumabat mula sa pintuan ng bahay. Lumabas ang asawa ni Mang Cardo. Humahagulgol. Ang muka ay basang-basa sa luha. Anong proteksyon ang kaya niyong ibigay? Ang mga Sandoval, kaya nilang gawin ang lahat. Papatayin nila kami. Hinila ng babae ang kanyang asawa, papasok ng bahay. Umalis na kayo. Sigaw niya sa kanila. Huwag niyo na kaming guluhin. Pinagbantaan na nila kami noon. Gagawin nila ulit. Kailan nila kayo pinagbantaan? Tanong ni Gabriel. Pero huli na. Isinara ng babae ang pinto ng malakas. Ang tanging naiwan ay ang tunog ng kanyang mga hikbi mula sa loob. Naiwan si Isla at Gabriel sa labas. Nakatayo sa ilalim ng init ng araw. Talo. Ang kanilang pinakamalakas na alas ay hawak sa leeg ng takot. Habang naglalakad sila pabalik sa kotse, may kinuha si Isla mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na bulaklak ng sampagita na dala niya mula sa kanyang hardin. Marahil ay nalaglag ito sa kanyang bulsa kanina. Huminto siya. Bumalik sa gate ng bahay ni Mang Cardo. Dahan-dahan niyang ipinatong ang maliit at puting bulaklak sa ibabaw ng kanilang mailbox. Isang tahimik na mensahe ng pag-asa. Nang paalala sa nawalang konsensya, ang biyahe pabalik ay mas tahimik pa kaysa kanina. Ang kabiguan ay isang mabigat na ulap sa loob ng sasakyan. Paano na ngayon? Basag ni Isla sa katahimikan. May iba pang paraan, sabi ni Gabriel. Pero kahit siya ay hindi sigurado kung ano yon. Hindi tayo susuko. Gabi na nang makarating sila sa Maynila. Ihahatid sana ni Gabriel si Isla sa karinderya nang dumaan muna sila sa kanyang opisina para kumuha ng ilang dokumento.
Pagbukas ni Gabriel ng pinto, pareho silang natigilan. Ang opisina ay parang dinaanan ng buhawi. Ang mga libro ay nakakalat sa sahig. Ang mga drawer ay nakabukas at ang mga laman ay ibinuhos. Ang mga folder ay pinagpupunit-punit. Kinabahan si Gabriel. Mabilis niyang tinungo ang kanyang filing cabinet. Ang lock nito ay sira. Hinalungkat niya ang mga natirang papel. "Anong hinahanap mo?" tanong ni Isla. Ang puso niya ay kumakabog. Tumingin sa kanya si Gabriel. Ang muka ay blanko sa pagkabigla. "Nawawala," sabi niya. "Ang kopya ko ng file ni Mang Cardo, ang address niya, ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanya. Nawawala. Lahat." Ang nagulong opisina ay hindi lang isang gulo. Ito ay isang mensahe. Isang malinaw at malakas na babala. "Alam namin ang bawat galaw nyo. Huminto na kayo." Agad na tumawag si Gabriel sa kanyang contact para ipacheck kung ligtas pa ba si Mang Cardo at ang pamilya nito. Si Isla naman ay nakatayo lang sa gitna ng kalat. Ang lamig ay gumagapang mula sa kanyang mga paa, paakyat sa kanyang buong katawan. Hindi na lang ito tungkol sa korte. Nagiging delikado na ang lahat. Kinabukasan, ang takot na yon ay nagkatotoo. Tanghali, puno ang karinderya ni Aling Nena. Si Isla ay abala sa paghahain ng pagkain ng isang itim na van na walang plaka. Ang huminto sa tapat. Bumaba ang dalawang lalaking matatangkad at may mga madidilim na salamin sa mata. Pumasok sila sa loob. Ang masayang kwentuhan ng mga customer ay biglang namatay. Hindi sila tumingin kay Isla. Ang kanilang mga mata ay nakatuon kay Aling Nena na nooy nasa likod ng counter. "Nena Cruz?" tanong ng isa. Ang boses ay walang emosyon. "Ako nga." "Anong kailangan nyo?" Matapang na sagot ni Aling Nena. Kahit nabakas sa kanyang mukha ang kaba, ngumisi ang lalaki. "Pinapasabi lang ng mga kaibigan namin. Ang apoy, dapat tinutupok lang ang kahoy. Kapag nagsimula na itong dumamay sa bahay ng iba, kailangan na itong apulahin bago pa may masunog ng tuluyan." Hindi na sila nagsalita pa. Tumalikod sila at umalis. Iniwan ang isang katahimikan na mas nakakabingi pa kaysa sa anumang sigaw. Nang gabing iyon, matapos isara ang karinderya, umupo si Aling Nena sa isa sa mga mesa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nagtitimpla ng kape. Si Isla ay lumapit. Ang puso ay puno ng pagkakasala. "Nay Nena, pasensya na po. Dahil sa akin, nadadamay kayo." Sabi niya, ang boses ay basag. "Bukas na bukas din po, aalis na ako." Tumingin sa kanya si Aling Nena. Ang mga mata nito ay puno ng takot. "Oo, pero mas nangingibabaw ang determinasyon." "At saan ka pupunta, Isla?" tanong nito. "Magtatago. Hahayaan mo silang manalo?" "Hindi. Ang pag-alis mo ang gusto nila. Ang pananatili mo dito, sa tabi ko. Yan ang laban natin." Hinawakan ni Aling Nena ang kamay ni Isla. "Hindi kita iiwan, anak." Ang katapangan ni Aling Nena ay lalo lang nagpabigat sa dibdib ni Isla. Pakiramdam niya, ginagamit niya ang kabutihan ng iba para sa sarili niyang laban. Tinawagan niya si Gabriel. "Attorney, ayoko na," sabi niya. Humahagulgol. "Tama na, suko na ako. Masyado na silang malakas. Masyado nang maraming nadadamay. Ayokong may mangyaring masama kay Nay Nena o sayo." Natahimik si Gabriel sa kabilang linya. Inaasahan ni Isla na pipilitin siya nito. Nakukumbinsihin siyang magpatuloy. Pero hindi. "Magkita tayo," sabi lang nito. "Bukas, sa opisina ko." Kinabukasan, pumasok si Isla sa opisina ni Gabriel. Malinis na ito, pero ang bakas ng paninira ay naroon pa rin. Umupo siya, handa nang sabihin na tapos na ang lahat. Hindi nagsalita si Gabriel. Sa halip, may inilapag itong isang manipis na folder sa harapan niya. Binuksan niya ito. Sa loob,
may mga litrato ng mga tao. Isang matandang mag-asawa na nawalan ng lupa. Isang maliit na negosyante na nalugi. Isang pamilyang nawalan ng bahay. Sa ilalim ng bawat litrato, may maikling kwento. Sino po sila? Tanong ni Isla. Ilan lang yan sa mga biktima ng pamilya Sandoval sa loob ng 20 taon. Sagot ni Gabriel, ang boses ay kalmado. Mga taong lumaban pero natakot. Mga taong sumuko dahil pinagbantaan. Mga kasong hindi na umusad dahil binayaran ng hustisya. Itong matandang mag-asawang to, turo ni Gabriel sa isang litrato. Sila ang dating may-ari ng lupang kinatitirikan ngayon ng pabrika nila. Ipinaglaban nila. Pero isang gabi, aksidenteng nasunog ang taniman nila. Tumigil sila. Sila ang mga taong umaasa sa laban na to. Tumingin si Gabriel sa kanyang mga mata. Hindi ko pipilitin, Isla. Desisyon mo yan. Pero gusto kong malaman mo, hindi lang ito tungkol sa'yo, o sa akin, o sa tatay ko. Ito ay tungkol sa kanilang lahat. Kung susuko ka, pagpapatuloy nito, sila rin susuko habang buhay. Tinitigan ni Isla ang mga litrato, ang mga mukha ng mga taong hindi niya kilala, pero ang sakit sa kanilang mga mata ay pamilyar. Ito ang sakit na nararamdaman niya. Huminga siya ng malalim. Ang bigat sa kanyang dibdib ay hindi nawala, pero napalitan ito ng ibang klase ng bigat. Isang responsibilidad. Bago pa man siya makasagot, biglang nag-vibrate ang isang maliit at lumang cellphone sa kanyang bulsa. Isang disposable phone na ibinigay ni Gabriel para sa mga emergency. Isang unknown number. Nag-aalangan man, sinagot niya ito. Hello? Katahimikan sa kabilang linya. Tanging isang mahinang paghinga. Sino to? Ma'am Isla? Isang boses na pamilyar, nanginginig. Basag, ang boses ni Mang Cardo. Ma'am Isla, tungkol sa preno ng sasakyan. Biglang may narinig na kalabog mula sa kabilang linya na parang may pilit na inaagaw ang telepono. Teka, sandali lang, wag. Ang tawag ay naputol. Ang naputol na tawag ay parang isang kidlat na gumising sa nanlalamig na diwa ni Isla. Ang takot ni Mang Cardo. Ang desperasyon sa kanyang boses. Mas malakas pa yon kaysa sa anumang banta na natanggap niya. Hindi na ito takot na nakakapagpatigil. Ito ay takot na naguudyok. Kailangan natin siyang tulungan. Sabi niya kay Gabriel, ang panginginig sa kanyang boses ay napalitan ng determinasyon. Sinubukan nilang tawagan ulit ang numero, pero hindi na ito makontak. Mabilis na kumilos si Gabriel, tinawagan ang kanyang mga contact para subukang itrace ang lokasyon ng tawag at magpadala ng tulong sa bahay ni Mang Cardo. Hindi na natin pwedeng iasa to sa korte lang, Gabriel, sabi ni Isla habang palakad-lakad sa masikip na opisina. Ang utak niya, na ilang araw nang nababalot ng pagdududa, ay biglang naging napakalinaw. Sabi mo, kaibigan nila ang judge. Sabi mo, binabayaran nila ang hustisya. Paano kung wag na tayong maglaro sa laro nila? Huminto siya at humarap kay Gabriel. Paano kung sa ibang korte tayo lumaban? Anong ibig mong sabihin? Ang korte ng barangay, sabi ni Isla. Ang mga alaala niya sa karinderya, ang mga bulong, ang mga kwentuhan, ang unti-unting pagbabago ng tingin sa kanya ng mga tao. Lahat ng yun ay nagsama-sama sa kanyang isip, bumubuo ng isang ideya. Ang pinakamalaking takot ng mga Sandoval ay hindi ang kulungan, Gabriel. Ang pinakamalaking takot nila ay ang hiya, ang kahihiyan, ang mawalan ng respeto sa mata ng komunidad na ginagamit nila para sa kanilang kapangyarihan. Tumango si Gabriel, nagsisimula ng maintindihan ang takbo ng isip ni Isla. Malapit na ang piyesta ng Barangay San Roque. Pagpapatuloy ni Isla, ang mga mata ay nag-aalab. Ang pamilya Sandoval, sila lagi ang major sponsor. Si Aris ang magbibigay ng talumpati. Si Doña Esmeralda
ang magpuputong ng korona sa reyna. Iyon ang kanilang entablado. Iyon ang kanilang courtroom. At doon mo gustong ilabas ang lahat? Tanong ni Gabriel, may halong paghanga at pag-aalala sa kanyang boses. Doon natin sila huhusgahan, pagtatama ni Isla. Hindi sa harap ng isang bayarang judge, kundi sa harap ng daan-daang tao na pinagsisinungalingan nila araw-araw. Kailangan nating makuha si Mang Cardo. Kailangan natin siyang mapagsalita. Doon, sa entablado ng piyesta. Ang plano ay delikado, mapangahas, halos imposible, pero ito ang tanging plano na may pag-asa silang manalo. Kinagabihan, sa karinderya, ipinaliwanag ni Isla ang kanyang ideya kay Aling Nena. Tahimik lang na nakinig ang matanda. Pagkatapos, tumayo ito. Walang sinabi. Kinuha nito ang lumang telepono at nagsimulang tumawag. Fe! Si Nena ito. Pwede ka bang dumaan dito mamaya? May mahalaga tayong pag-uusapan. Oo, isama mo si Lita at si Inday. Ilang oras lang, ang maliit na karinderya ay napuno ng mga babaeng pinakarespetado sa kanilang barangay. Si Aling Fe, ang presidente ng Women's Brigade. Si Aling Lita, ang asawa ng barangay captain. Si Aling Inday, ang gurong kinikilala ng lahat. Sa umpisa, may pag-aalinlangan sa kanilang mga mukha. Pero habang nagsasalita si Isla, hindi na tungkol sa sarili niyang sakit, kundi tungkol sa panlolokong ginagawa sa kanilang lahat. Unti-unting nagbago ang kanilang ekspresyon. Ang duda ay napalitan ng galit. Ang awa ay napalitan ng determinasyon. Hindi sila nangako ng kahit ano. Pero nang paalis na sila, isa-isang lumapit kay Isla. Isang tapik sa balikat, isang hawak sa kamay, isang tango na nagsasabing, kasama mo kami. Ang hukbo ni Isla ay hindi mga abogado o pulis. Ito ay mga nanay, mga titser, mga tindera. Isang hukbo ng mga bulong na malapit ng maging isang sigaw. Kinabukasan, habang abala si Isla at Aling Nena sa paghahanda para sa nalalapit na piyesta, isang kotseng pamilyar at marangya ang huminto sa tapat. Bumaba si Doña Esmeralda, mag-isa. Ang postura ay reyna pa rin, pero may bakas ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Pumasok ito sa karinderya, dala ang kanyang mamahaling Hermes bag. Isla, we need to talk, sabi nito. Ang boses ay pilit na pinapakalma. Dinala siya ni Isla sa isang mesa sa sulok. Walang paligoy-ligoy si Doña Esmeralda. Naglabas ito ng isang checkbook at isang pluma. Mabilis itong nagsulat. Pagkatapos, itinulak nito ang isang piraso ng papel sa ibabaw ng mesa. Isang tseke. Ang halaga ay sapat na para bumili ng 10 karinderya. Sapat na para mabuhay si Isla ng komportable habang buhay. Ito, sabi ng matanda. Ang mga mata ay nakikiusap at nagbabanta ng sabay. Kunin mo na to. Kalimutan mo na ang lahat at lisanin mo ang bayang ito magpakailanman. Tinitigan ni Isla ang tseke. Ang mga numero ay parang mga ahas na gumagapang sa papel. Ito ang presyo ng kanyang pananahimik, ang halaga ng kanyang anak. Dahan-dahan, kinuha niya ang tseke. Nakita niya ang bahagyang pagngiti sa labi ni Doña Esmeralda. Isang ngiti ng tagumpay, ngunit hindi niya ito ibinulsa. Sa harap mismo ng kanyang biyenan, pinunit niya ang tseke sa gitna. Pagkatapos ay pinunit niya ulit. At ulit, hanggang sa ang mga numero ay naging maliliit na piraso ng walang kabuluhang papel. Ang hustisya, sabi ni Isla, ang boses ay kalmado, pero matatag, ay hindi nabibili. Ang mukha ni Doña Esmeralda ay nag-iba ng kulay. Ang pagiging kampante ay napalitan ng purong galit. You will regret this, Isla. Sisirain kita sa paraang hindi mo pa nakikita. Tumayo ang matanda at padabog na umalis. Iniwan ang mga piraso ng tseke na parang puting abo sa ibabaw ng lamesa. Nagsimula na ang digmaan.
Ang mga sumunod na araw ay parang isang laro ng chess. Bawat panig ay gumagalaw ng tahimik, naghahanda para sa nalalapit na fiesta. Sa panig ng mga Sandoval, todo buhos ang kanilang pagpapabango sa publiko. Nag-donate sila ng bagong sound system para sa barangay hall, nagpa-feeding program para sa mga bata. Si Aris ay laging nasa plaza, nakikipagkamay, ngumingiti sa lahat, ipinapakita ang imahe ng isang mapagmalasakit na leader ng komunidad. Ang kanyang mukha ay nasa bawat poster ng fiesta. Siya ang bida. Sa panig naman ni Isla, ang kanilang mga galaw ay parang mga bulong sa hangin. Si Aling Nena, gamit ang kanyang network ng mga suki, ay sinimulang ikalat ang ibang bersyon ng kwento. Hindi bilang isang katotohanan, kundi bilang isang tanong. Narinig niyo ba? Kawawa naman daw pala talaga si Isla. May problema daw sa preno ng sasakyan. Sabi ng pinsan ng kapitbahay ko, yung mekaniko daw nila, biglang umalis. Kahina-hinala, no? Si Aling Lita, ang asawa ng barangay captain, ay sinigurong ang mga tauhan ng kapitan na magbabantay sa fiesta ay yung mga matatapat at hindi nabibili. Si Aling Inday, ang guro, ay inorganisa ang mga magulang para sa isang presentasyon ng mga bata sa fiesta. Isang presentasyon tungkol sa katapatan at katotohanan, isang banayad na sampal sa tema ng pagiging mapagkunwari. Habang nangyayari ang lahat ng ito, si Gabriel naman ay abala sa pinakamahalagang piyesa ng kanilang plano, si Mang Cardo. Matapos ang insidente sa telepono, nalaman nilang pinuntahan ng mga tauhan ni Aris si Mang Cardo. Tinakot, pero hindi sinaktan. Ito ay isang huling babala. Sa tulong ng kanyang mga kontak, nagawa ni Gabriel na mailipat si Mang Cardo at ang kanyang pamilya sa isang safe house. Araw-araw, kinakausap ni Gabriel si Mang Cardo, hindi bilang isang abogado na nanghihingi ng testimonya, kundi bilang isang kaibigan na nakikinig sa kanyang takot. Gagawin nila ang lahat para patahimikin ako, sabi ni Mang Cardo isang araw. Alam ko, sagot ni Gabriel, pero mas marami tayo. Hindi ka nag-iisa. Ipinakita ni Gabriel kay Mang Cardo ang mga litrato ng ibang biktima. Ikinuwento niya ang tungkol kay Isla, sa anak nitong nawala. Ikinuwento niya ang tungkol sa sarili niyang ama. Ang takot, Cardo, parang anino yan, sabi ni Gabriel. Habang tumatakbo ka palayo, lalo ka lang niyang hinahabol. Pero kapag humarap ka sa liwanag, ang anino, napupunta sa likuran mo. Samantala, si Isla naman ay may sariling paraan ng paghahanda. Pumunta siya sa kanyang hardin. Ang mga damo ay nabunot na. Nagsisimula na siyang magtanim ng mga bagong halaman. At sa isang sulok, inalagaan niyang mabuti ang mga natitirang puno ng sampagita. Pumitas siya ng mga bulaklak at sa tulong ng mga babae sa barangay, nagsimula silang gumawa ng daan-daang kwintas at girlanda ng sampagita. Ang mabangong amoy nito ay kumalat sa buong barangay, isang simbolo ng pag-asang dala nila. Para saan yan? Tanong ni Gabriel nang dalawin niya ito. Para sa fiesta, sagot ni Isla, may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Ito ang magiging dekorasyon natin sa entablado, isang paalala ng kung ano ang totoo at dalisay. Hindi alam ni Isla na may sariling plano si Gabriel, isang Plan B. May ibinigay itong maliit na recorder kay Mang Cardo. Kung sakaling hindi ka makapunta, sabi niya dito, ito ang magiging boses mo. Gabi bago ang fiesta, ang buong barangay ay abala sa huling paghahanda. Ang entablado sa plaza ay nakatayo na, pinalamutian ng mga makukulay na banderitas at mga poster ni Aris Sandoval. Nasa karinderya si Isla, tinatapos ang huling kwintas ng sampagita nang biglang mag-vibrate ang kanyang disposable phone, isang text message, walang numero. Ito ay isang litrato. Si Gabriel papasok sa kanyang kotse at sa di kalayuan, sa likod nito ay isang lalaking nakatingin sa kanya. Ang lalaking kasama ni Aris sa litrato na natanggap nila noon.
Kasunod ng litrato ay isang mensahe. There's still time to walk away. Huwag mo nang ituloy ang binabalak mo bukas. Ang gabi ng fiesta ay dumating na may dalang kakaibang bigat sa hangin. Ang plaza ay puno ng tao, ng tawanan, ng tugtugan. Ang mga ilaw na kumukutitap ay parang mga bituing bumaba sa lupa. Ngunit para kay Isla, ang bawat anino ay tila may dalang panganib. Pinakita niya kay Gabriel ang text message. Hindi nagbago ang ekspresyon nito. Inaasahan ko na to, sabi lang niya. Mas lalo lang nating kailangang ituloy. Ang tapang sa kanyang boses ay nagbigay ng kaunting lakas kay Isla, pero hindi nito napawi ang takot sa kanyang dibdib. Nakatayo si Isla sa gilid ng entablado, kasama si Aling Nena at ang iba pang mga babae. Sila ay mga anino sa gitna ng selebrasyon. Ang mga kwintas ng sampagitan na ginawa nila ay nakasabit sa buong entablado. Ang bango nito ay isang banayad na protesta laban sa kabahon na malapit ng mabunyag. Nagsimula na ang programa. Dumating si Aris at Doña Esmeralda na parang mga hari at reyna. Umakyat sila sa entablado, kumakaway sa mga tao. Ang lahat ay pumalakpak. Isang mapagpalang gabi sa inyong lahat. Mga kabarangay ko sa San Roque, bati ni Aris sa mikropono, ang boses ay puno ng pekeng kabaitan. Nagsimula siyang magsalita tungkol sa pagkakaisa, katapatan at pamilya. Ang bawat salita ay parang isang insulto sa pandinig ni Isla. Habang nagsasalita si Aris, palihim na sinanyasan ni Aling Lita ang kanyang asawa, ang barangay captain. Ang mga tapat na tanod ay dahan-dahang pumwesto sa mga strategic na lokasyon sa paligid ng entablado. Ito na. Oras na. Mula sa likod ng entablado, sa hudyat ni Aling Nena, lumabas ang isang grupo ng mga kalalakihan, ang mga trooper ng tricycle, ang mga kargador sa palengke, mga ordinaryong mamamayan. Sa gitna nila, halos hindi makalakad sa kaba, ay si Mang Cardo. Nagulat ang lahat, natigil ang musika, ang lahat ng mata ay napunta sa paparating na grupo. Natigil din si Aris sa kanyang talumpati. Ang nangiti sa kanyang mukha ay naglaho, napalitan ng pagkabigla at gulat. Si Doña Esmeralda ay napatayo, ang mukha ay namutla. Umakyat sila sa entablado. Inabutan ni Aling Nena ng mikropono si Mang Cardo. Nanginginig ang kamay nito habang hawak iyon. Sino kayo? Anong ibig sabihin nito? Sigaw ni Aris, sinusubukang bawiin ang kontrol. Hindi siya pinansin ni Mang Cardo. Tumingin ito sa daan-daang mukha na nakatingin sa kanya. Huminga siya ng malalim. Ako po si Ricardo Cruz, panimula niya. Ang boses ay nanginginig, pero malinaw dahil sa sound system. Kilala niyo po ako bilang si Cardo, ang dating mekaniko ng mga Sandoval. Isang bulungan ang kumalat sa mga manonood. Nandito po ako para sabihin ang totoo. Pagpapatuloy niya. Ang totoo tungkol sa aksidente ni Ma'am Isla Sandoval. Walang katotohanan yan. Bayaran ng taong yan. Sigaw ni Doña Esmeralda, pero pinigilan siya ng mga tanod. Sinabihan ko po si Sir Aris, sabi ni Mang Cardo. Ang tingin ngayon ay diretso na kay Aris. Sinabihan ko po siya na sira ang preno ng kotse. Paulit-ulit ko pong sinabi. Pero ang sabi niya, hayaan ko na lang daw. Isang malakas na hiyawan ng pagkabigla ang maririnig mula sa mga tao. Sinungaling, sigaw ni Aris. Walang ebidensya. Sa sandaling iyon, lumapit si Gabriel sa sound system operator. May isinaksak siyang isang maliit na device. At pagkatapos, isang boses ang umalingaw-ngaw sa buong plaza. Recording? Cardo, makinig ka. Isang salita mo lang tungkol sa preno na yan. Hindi lang trabaho mo ang mawawala sa'yo. Baka pati ang pamilya mo may mawala rin. Naintindihan mo? Ang boses ni Aris, malamig, mapagbanta. Ang buong plaza ay natulala. Ang katahimikan ay nakakabingi. Pagkatapos, isang tao ang sumigaw. Walang hiya. Sinundan ito ng isa pa.
Sinungaling at isa pa, mamamatay tao. Ang mga palakpak kanina ay napalitan ng mga sigaw ng galit. Ang paghanga ay napalitan ng pagkasuklam. Ang entablado na dapat ay magiging simbolo ng kanilang kapangyarihan ay naging kanilang sariling bitayan. Si Aris at Doña Esmeralda ay napalibutan na ngayon ng kahihiyan. Mas masakit kaysa sa anumang kulungan. Sa gitna ng kaguluhan, tumingin si Mang Cardo kay Isla, na tahimik na nanonood at umiiyak sa gilid. Yumuko siya. "Patawad, Ma'am Ayla," sabi niya sa mikropono. Ang boses ay basag na sa pag-iyak. "Patawad po." Ang hiya ay tuluyan ng bumalot sa pamilya Sandoval. Habang sinusubukan nilang makalusot sa galit ng mga tao, 2 sasakyan ng pulis ang dumating. Ang mga sirena ay umaalingaw-ngaw. Bumaba ang mga pulis, lumapit sa entablado, at nagtungo diretso kay Aris Sandoval. Nakatayo si Gabriel sa tabi ni Isla. Hinawakan nito ng marahan ang kanyang balikat. "Tapos na, Isla," bulong niya, habang pinapanood nila ang pag-aresto kay Aris. "Tapos na." Ang fiesta ay natapos ng maaga. Ang masayang selebrasyon ay napalitan ng isang malaking iskandalo na naging usap-usapan sa buong bayan kinabukasan. Ang pangalang Sandoval, na dating simbolo ng kapangyarihan at respeto, ay naging kasing kahulugan na ngayon ng kasinungalingan at pagkakasala. Si Aris ay ikinulong habang iniimbestigahan ang kaso ng reckless imprudence resulting in homicide. Ang mga negosyo nila ay bumagsak, isa-isang tinalikuran ng mga kasosyo at kliyente na takot madamay sa kahihiyan. Si Doña Esmeralda, na hindi kinasuhan, ay pinarusahan sa ibang paraan. Ikinulong niya ang sarili sa kanilang mansyon. Hindi na muling nagpakita sa publiko. Hinaharap ang hatol ng katahimikan at pag-iisa. Nanalo si Isla. Sa korte ng batas at sa korte ng barangay, ang petition para sa guardianship ay tuluyan ng ibinasura. Ang hustisya na kanyang ipinaglaban ay kanyang nakamtan. Pero sa mga araw pagkatapos ng fiesta, walang selebrasyon, walang pakiramdam ng matamis na tagumpay. Ang tanging nararamdaman na niya ay isang malawak at nakakabinging katahimikan. Isang pagkaubos. Ang galit na nagpaninga sa kanya para lumaban ay unti-unti nang nawawala. At ang naiwan ay ang sakit na matagal na niyang tinatakpan. Ang sakit ng pagkawala ng kanyang anak. Bumalik siya sa kanyang hardin. Ito na muli ang naging kanlungan niya. Araw-araw, mula umaga hanggang hapon, nandoon lang siya. Nagtatanim, nagdidilig, nag-aalis ng mga tuyong dahon sa bawat pagdikit ng kanyang mga kamay sa lupa. Parang may kung anong bigat na unti-unting nababawasan mula sa kanyang dibdib. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga bagong tanim na bulaklak, dumating si Gabriel. Hindi ito nakauniporme ng abogado. Nakasuot lang ito ng simpleng t-shirt at maong. Hindi ito nagsalita tungkol sa kaso, sa pera, o sa mga Sandoval. Umupo lang ito sa tabi niya sa lupa at nagsimulang tumulong sa pagbubunot ng damo. "Paano mo nakuha yung recording?" tanong ni Ila. Binabasag ang katahimikan. Ngumiti si Gabriel. "Plan B. Ibinigay ko yun kay Cardo para may ebidensya siya sa mga pagbabanta sa kanya. Hindi ko inaasahan na si Aris mismo ang tatawag para ulitin ang banta. Minsan ang sobrang pagiging kampante ng kalaban, yun ang nagiging pinakamalakas nating sandata." Nagpatuloy sila sa pagtatrabaho ng tahimik. "Hindi ka masaya," sabi ni Gabriel, hindi bilang isang tanong, kundi bilang isang pahayag. Hindi kumibo si Isla. Paano niya ipapaliwanag na ang tagumpay ay hindi pala laging may kasamang saya, na minsan ito ay nag-iiwan lang ng isang malaking espasyo kung saan dati nandoon ang sakit. "Normal yan, Isla," sabi ni Gabriel, na para bang nababasa ang kanyang iniisip. Ang hustisya, para lang niyang paglilinis ng sugat. Tinatanggal niya yung dumi, yung impeksyon,
pero hindi niya agad hinihilom yung sugat mismo. Ang paghilom, yan, trabaho na yan ng panahon. Tumingin si Isla sa paligid. Ang hardin na dati tuyot at halos patay na, ngayon ay nagsisimula ng magpakita ng mga bagong kulay. May mga usbong na lumalabas sa lupa. May mga bukong malapit ng bumuka. Itinuro ni Gabriel ang isang kumpol ng mga sampagita na hitik sa puting bulaklak. Ang mga ito ang unang nagpakita ng senyales ng buhay. "Tingnan mo, Isla," sabi niya. "Kahit nasaktan, kahit nalanta, kaya pa ring mamulaklak at minsan mas maganda pa." Sa mga salitang iyon, naramdaman ni Isla ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Hindi saya, hindi tagumpay, isang payapang pag-asa. Lumipas ang ilang buwan. Ang ingay ng iskandalo ay humupa na. Si Isla, sa tulong ni Aling Nena, ay nagpatuloy sa kanyang tahimik na buhay. Ang kanyang mga araw ay ginugugol niya sa pagitan ng karinderya at ng kanyang hardin. Si Gabriel ay palaging naroon. Minsan, para lang magkape. Minsan, para tumulong magdilig. Walang pilitan. Walang inaasahan. Isang presensya na nagbibigay ng kapanatagan. Isang araw, isang sulat ang dumating para sa kanya. Galing sa city jail, kinabahan siya. Alam na niya kung kanino galing. Buong araw niya itong tinitigan. Sa huli, kinuha niya ang lakas ng loob para buksan ito. Ang sulat kamay ni Aris ay magulo, puno ng mga binura at mga patak na tila luha. Ito ay isang sulat ng pagsisisi, ang paghingi ng tawad para sa bata, para sa kasinungalingan, para sa lahat. Hindi umiyak si Isla. Wala na siyang galit, wala nang sakit. Tanging isang pakiramdam ng pagtatapos. Itinupin niya ang sulat at itinago sa isang maliit na kahon. Hindi niya alam kung sasagutin niya ito. Siguro hindi na. Ang mahalaga, siya sa sarili niya ay handa nang magpatuloy. Handa nang mamulaklak muli. Lumipas ang isang taon. Ang dating kinatatakutang barangay ay naging isang tahanan ulit para kay Isla. Ang mga bulong na dati puno ng paghusga ay napalitan ng mga pagbati na may kasamang paggalang at paghanga. Ang karinderya ni Aling Nena ay mas lumakas pa. Naging simbolo ito ng katatagan at ng lakas ng isang komunidad. Ang hardin ni Isla ay isa ng paraiso. Ang dating tuyot na lupa ay isa ng makulay na tanawin. Iba't ibang klase ng bulaklak ang naroon, pero ang reyna pa rin ng hardin ay ang sampagita. Ang maliit niyang hardin ay naging isang maliit na negosyo, ang Isla's Garden, na nagsusupply ng mga sariwang bulaklak sa mga event sa kanilang bayan. Isang hapon, habang abala si Isla sa pag-aayos ng isang bouquet para sa isang binyag, lumapit sa kanya ang isang batang babae. Marahil mga 8 taong gulang. "Ate Isla," sabi ng bata. "Sabi po ng lola ko, yung mga bulaklak daw po na may pinagdaanan, sila daw po yung pinakamabango." Napangiti si Isla. "Talaga? Bakit daw?" "Kasi po, yung hirap daw po nila, nagiging bango." Hinaplos ni Isla ang buhok ng bata. Sa simpleng